Alam mo, ang pinakamaganda sanang nilang tingnan para hindi naman naipit ang mga kawani ng Senado, natatandaan niyo yung maze? Ito nung panahon ni yung pagtutunggali ni Senator Neftali Gonzales at Senator Ernie Maceda, may kumuha ng maze, yung linalagay. Kung wala kang maze, walang session. Pero dito, wala siguro nakaisip noon, pero nakakaawa yung mga empleyado ng Senado na willing namang magtrabaho dahil ang sabi nga nitong Gatchalian-led group, kailangan magtrabaho dahil magkano daw milyon-milyon ang nauubos kung hindi sila nagtatrabaho. And yet, nakita mo, nag-work from home, tapos nung nakita nila nakapasok yung grupo ni na Senator Cayetano, bigla na lang sinabi na hanggang alas 10 lamang, no? Nakakalungkot kasi kahit nagkaroon ng hearing, ang sinasabi nila, hindi daw tama yung hearing na yan kasi walang minutes, walang, parang walang nangyari, no? Nakakalungkot ito dahil trilyon na pondo ang nawawala na kontribusyon ng taong bayan. Hindi ba dapat yan talagang head-on na pag-usapan? Dahil hanggat hindi yan na iaayos, ang taong bayan, sa tingin mo kaya mas gugustuhin nating magbayad ng ating mga buwis, no? Kung ang buwis natin napupunta kung saan-saan, bakit tayo papayag ng ganyan hanggat hindi tayo sinasagot? Ano ba talaga nangyari sa ating pera? Tsaka yung kanilang ipinasa agad na rules sa impeachment, yung pag-amyenda, patunay ba yun na, Prof, na kinikilala pa rin nila na Senate President itong si Cayetano? Kasi sabi doon na parang pwedeng humalili in case na wala. Well, kasi sa tingin ko, mahihirapan yung grupo ni na Senator Gatchalian maghanap ng presiding officer. Dadalwa lang ang abogado dyan, si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Chis Escudero. Hindi ko alam kung tatanggapin si Senator Chis Escudero ng inalsan niya para siya ang maging presiding officer, no? Alam rin naman natin ang kakulangan sa eksperyensya ni Senator Kiko Pangilinan. So, hindi ko alam kung ano itong ginawa nila na inopen nila. Kasi pag inopen mo yan at hindi ka sumunod sa saligang batas, ibig sabihin meron silang papaboran. O merong inunumbra ang Malacanang para maging presiding officer. Yun ang nakakatakot. Opo. Tsaka isa din sa mga napuna, grabe yung mga netizen, no? Kasi sila yung nakakita. Matatandaan nyo po, nagpaliwanag po itong si Mig Zubiri. Bago lang matapos ang Mayo, sa isang parang message yata doon sa Bukidnon, na talagang nagalit siya doon sa pagtatraidor daw sa kanya. No? Pero napansin nila na yung isa sa mga nagtraidor sa kanya, kasi 'di ba ang pumalit sa kanya ay itong si Senador Chis Escudero, nakita nila unang kabilang sa mga nagyakapan pa na gano'n, na yung mga gano'n pong mga klase ng mga pahayag na para bang walang prinsipyo, na akala ko ba merong ano tapos ganito bigla na lang, ah, ano pong paliwanag doon, Prof? Alam mo, Admar, kasi yung pagiging traidor, sa tingin ko simula pa ng kasaysayan ng Senado, may mga ganyang elemento. Kasi nga, kung hindi na masaya ang iyong mga kasamahan, di ba nga ang Senate President serves at the pleasure of their colleagues, no? Kung ang colleagues niya, mahigit sa majority, ayaw na sa kanya at tumayo ng call for the declaration of chairs to be vacant, wala tayong magagawa doon. Talagang ganun ang hugis at hubog ng senador, ng legislative body. You serve at the pleasure of your colleagues. Meaning, pag hindi mo na pagbigyan, pag merong medyo hindi kayo nagkasundo, nagsisimula doon, no?
mahirap maging Senate President kasi kung titingnan mo yan, 24 republics ang Senado. May iba pa nga dyan, mas mataas pa ang nakuhang boto kaysa sa Pangulo, no? Yung mga previous na Pangulo. So makikita natin na it's very hard to operate that way. Itong administrasyon na ito, katulad na rin ang sinabi ko sa inyo noon, 4 na ang naging Senate President. Diyan sa 4 na yan, parating merong magtatakwil, parating merong magtatraidor, dahil hindi nila nagugustuhan o hindi sila napagbigyan ng pabor. Ganun talaga yun eh. May tinatawag na log rolling, may tinatawag you scratch my back, I scratch yours. Ganun talaga yung deliberative body. Nawala na sa atin yung mga panahon na elder statesman. Pag sinabi ng elder statesman na hindi, ganito ang ating pag-uusapan, they talk among themselves. So, isang napakahirap na desisyon na dinaanan ng Senado ay yung pag-alis ng US bases sa atin. Pero nakita nyo, nagrespeto ng bawat isa ang kanilang posisyon, pero dahil may majority, at the time I think the Senate President had to break the tie. So Senator Salonga had to make that crucial decision. At nakita natin doon, kahit na nagrally si President Cory Aquino na pabor sa extension ng base militar, tinanggap niya yung desisyon ng Senado. Ganun talaga sa demokrasya, hindi mo talaga makukuha ang kabuuan dahil parating merong magsasalita na ayaw. Ang problema lamang dito sa binagkas ni Senator Mig Zubiri, kung galit siya doon, bakit all of a sudden? Tama ka, no? All of a sudden, inayapos na si Senator Escudero. Siguro pinapakita niya rin na mahalaga si Senator Escudero kasi kung hindi lumabas si Senator Escudero sa plenaryo, walang mangyayari doon sa session nila nung isang araw. Pero hindi na rin siguro nagtataka yung ating mga kababayan na ganyan talaga yung politika. Kasi kung matatandaan mo, viral din ito, Prof, no? Yung tatay mismo ni Senador Mig Zubiri na gusto sanang hawakan, itaas yung kanyang kamay, tapos hindi itinaas yung kamay ni ano. Kumbaga, kasi malinaw eh, kung titingnan mo yung video, parang alam ko naman na napansin siya kasi sila lang dalawa nandoon eh. Tapos hinawakan pa ng tatay niya yung kamay ni BBM during that time, hindi pa rin siya pinansin. So kumbaga, in short, sabi ng mga netizen, parang binastos. Pero sa kabila nito, ito pa rin yung nangyari po, Prof. So ganyan talaga ang mga politiko. At hindi siguro ganyan. Nabubukod tangi itong 19th and 20th Congress under the Marcos administration kasi it's a reflection of the leadership. Kung ang leader, ang pinuno ay ganyan, siyempre ang mga iba, kung nagagawa yan ni Pangulo, bakit hindi natin gawin? Nakita naman natin kung paano ang nangyari doon sa flood control between the appropriations chairman at saka the speaker. Nakita rin naman natin yan sa Finance Committee ng Senado at ng Senate President. Kaya nga naalis si Senator Zubiri, no? Hindi lang pinag-usapan kung gaanong kalaki yung insertion, pero kasama siya doon. Kaya nga pag tinitingnan natin yung problema ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa pwedeng si Speaker Martin Romualdez lang ang sisisihin dahil may counterpart sa Senado. Ganon din yung pagkaalis kay Senator Escudero. Apart from that is yung posisyon na tinindigan niya dito sa impeachment. Maganda na sana yung posisyon na tinindigan niya pero alam mo, ang realidad rin sa politika ay yung political survival.